Isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Tayo po pa'y pinagpala ng Diyos. Amen. Napakahalaga po ng araw na to for us to remember what the Lord has done for us. Ang tanong, ano po kaya kung hindi muling nabuhay ang Panginoon? Naisip na po ba natin kung ano yung ating katatayuan kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon? Wala, di po ba? Kung hindi siya namatay at muling nabuhay para sa atin, kumusta po kaya ang ating kalalagayan sa oras na to? Mananatili po tayong patay ang ating spiritual na buhay, and wala po tayong pagkakataon na muling makita ang ating Panginoon. Amen? Muling makita, parang nakita na, no? Wala po tayong pagkakataon na ma-enjoy ang presence ni God kung nasan man po siya nandun. Sabi po sa Romans 5:19, kung sa pamamagitan po ng isang tao, marami ang nagkasala, isa na po ako, isa na po tayo doon. Subalit, marami rin po ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao. And we should celebrate this day, yung pong pagsunod na yon ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo para po sa pagbasa ng salita niya. Kung kayo po ay may Biblia na hawak o may mga apps ang inyong Bible, buksan po natin sa Romans 6:5. We will be reading Romans 6:5 hanggang 11. Ito po ang meaning ng resurrection. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang buhay, niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin ang dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya, dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa dakilang pagmamahal na hindi namin kayang matumbasan, Panginoon. Ano man aming gawin, Panginoon, walang katumbas na halaga, kaparaanan man, upang, Lord, yung aming pasasalamat ay aming maiparating sa iyo. Lord, hindi ka, Panginoon, nagkulang sa amin, Panginoon. Isa kang makapangyarihang Diyos, subalit bumaba ka, Panginoon, dito sa lupa. You embrace humanity. You embrace the shame. You embrace the humiliation and the pain. Tanging ikaw lang, Jesus, ang pwedeng makagawa nun. Lord, sa oras na to, let us remember, Panginoon, your sacrifices. And Lord, higit sa lahat, ano po ba ang nais mong gawin namin? Sapagkat ginawa mo na ang dapat mong gawin para sa amin. Lord, today, help us to understand, help us to meditate, at the same time, Panginoon, to have that gratitude, Panginoon, sa aming mga puso, na magdesisyon kami, Panginoon, na sundin ang nais mo para sa bawat isa sa amin. Lord, help us also to die just like you, Panginoon. Mahirap mamatay sa sarili, subalit kinakailangan sapagkat ginawa mo, Panginoon, ang kaparaanan upang magaya namin ang kaparaanan mo, Panginoon. Lord, sa oras na to, open our spiritual eyes and
open our spiritual ears to receive from you. Holy Spirit, have your ministry, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na karangalan at papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. Nasa gospel pa rin po tayo. Ang ating pong topic sa umagang ito is about pa rin po sa gospel. The good news of our salvation. Kanina pong umaga, sabi ko, ano bang magandang introduction for us this morning? Well, the good news that the battle is over. Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of all kings, won the complete victory for us. He overcome our enemies. And who are those enemies? Tanong. He overcome our enemies. Who are those enemies? What symbolizes our enemies? Ano po ba yung mga kaaway natin? Okay? Yung naglalayo sa atin upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Unang-una na po masasabi ko, yung atin pong mga sarili. Amen? Ourself is one of our best enemy. Kaya nga po lagi sinasabi ng Panginoon na mamatay tayo sa ating sarili. Ako po, I admit yung sarili ko isa sa isa kong kaaway. Iba pa rin po yung kaaway natin na takot, pag-aalala, emotional stress, mental incapacity, yung po bang nasa tamang edad na tayo pero minsan nag-aasal bata pa rin. Okay, immaturity, thank you. Okay, mga sakit, mga kahirapan, iba pa po yun eh. But ang masasabi ko po, ang pinakang enemy natin na gusto ng Panginoon na magapi natin, tulad ng ginawa niya nung sabihin niyang, Lord, let your will be done in my life, is yung ating mga sarili. Ang tanong, napagtatagumpayan na po ba natin? Maybe some nung mga dating tayo napagtatagumpayan natin. Because minsan, nagmumulto pa rin po yung ating dating pagkatao. Amen po ba? Okay, sa ating pong binasa, sabi dito, kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan. Kung nakaisa tayo ni Kristo sa kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak, na makakaisa rin niya tayo sa kanyang makakaisa niya rin tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Pag-uusapan po natin later, the Christ's death, burial, and resurrection. Christ's death, burial, and resurrection. Pinamagatan ko po ang aking exhortation for today. It is finished. Amen po ba? Wala po palang bago eh. I am so excited to share it sa mga bago o sa mga hindi pa mananampalataya. It is finished. Wala na po tayong ibang pwedeng gawin. Jesus finished the work at the cross of Calvary. Jesus finished the work at the cross of Calvary. Sabi ko nga po, if you are sick, you are not going to be healed. Why? Because you are already healed. Atin pong i-meditate yun. If you are sick, you are not going to be healed because you are already healed. You are already healed. If you want some deliverance, you are not going to be delivered because you have been delivered 2,000 years ago. What you need to do is to act in grace and believe. Believe.
Kung ang currency po dito sa lupa is money, for us to receive what God promised is, ano po? Ano po ang currency natin sa langit? Kailangan bang may gift check pa doon? Nakakahiya na po ba? Is believing, faith. Here on earth, the currency para tayo makabili o para magkameron tayo ng lahat ng pagpapalang material o nakikita natin is the currency of the earth. But in heaven, the currency is faith. What do I mean na you don't have to be healed? Kasi healed ka na nga eh. Healed ka na. Tandaan po natin yun. Because at the cross, Christ finished the work na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Kung nung unang panahon po, under the law tayo, but now, we are under grace. Ano bang ibig sabihin ng grace? Grace. God's riches at Christ's expense. God's riches at Christ's expense. Si Lord Jesus Christ na po ang nagbayad ng lahat-lahat sa atin, para sa atin. Wala na po tayong ibang pwede pang gawin. We just have to receive what God offered, the salvation, and we can accept it through faith. Because sabi sa Ephesians 2:8 and 9, ano po ang napakahalagang verse? Kung mahalaga po ang John 3:16, napakahalaga din pong i-share natin sa mga hindi pa mananampalatayaang Ephesians 2:8 and 9. Sino po ang makaka-memorize ng Ephesians 2:8 and 9 sa Tagalog? Kasi po pag English, medyo madali pong i-recite, di po ba? For it is by grace that we have been saved through Christ. Pero pag sa Tagalog, ang ganda po. Ano pong sabi? Ephesians 2:8 and 9? Anyone? Sana po alam natin ito by words and by heart. Kasi the end is coming. Malapit na pong dumating ang Panginoon. And dapat po tayo ay makaisa ng Panginoon sa kanyang dakilang misyon why He came here on earth. Ano po sabi sa Ephesians 2:8 and 9? Sa mga nag-Bible school, nakalimutan na po ba? Hi, welcome kapatid. Are you Gabi, right? Gab. Okay. Medyo inilayo kay Sharon Coneta. Siya si Gab. Welcome sa GIOS. Graduate po siya ng global, ano yun? Ano nga ba? Okay, graduate po siya doon. Kaklase siya ni Ay, pati siya. Dalawa po ba sila? Dalawa sila, di ba? Okay. Ano pong pangalan ng isa? Si Mark. Si Mark at si Gab. Marami po ditong graduate ng Bible School. We are blessed, di po ba? We are blessed. Marami pa pong gustong itayo ang Panginoon. Alam po nyo, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. Ako po, natutuwa ako pag yung mga promising preacher natin ay naririnig ko. Yung mga promising preacher like si Sister Risa last Sunday, talaga pong ninanamnam ko bawat labas ng salita sa kanyang bibig. Ramdam na ramdam ko po yung salita na lumalabas sa kanyang bibig. And before, as we heard Sister Jenny, marami po tayong mga promising preachers in this church. And glory to God po sa kanilang buhay. Glory to God po talaga. Ako po nagpapasalamat po ako na binibless tayo hindi man ng quality but quantity. Quantity na member ng GIOS. Okay? Nasa na po ba ako? Okay, balik muna tayo sa It Is Finished. This is my introduction. Ang It Is Finished comes from the Greek word teleo, na nung unang panahon po, ito ay ginagamit kapag nagre-report ang isang master sa kanyang, ang isang servant sa master niya, at sinasabi niya, I have completed the work assigned to me. I have completed the work assigned to me.
Alam naman natin that Jesus came to save us from hell. Jesus came to seek and save the lost. And through the cross of Calvary, Jesus completed the work assigned to Him. Tayo po kaya, have we asked ourselves, kailan ko kaya makukomplete? Kailan kaya, Lord, ko magagawa? Nasimulan ko na ba? Ginagawa ko na ba? Nasimulan ko na ba? Tayo po makakasagot nun, mga kapatid. Ginagawa na ba natin ang work assigned to us? Sa Teleo, ang sabi po dyan, ginagamit ito ang meaning po niya, the debt is paid in full. Yung utang po natin, binayaran ng Panginoon completely. Complete na po ang ginawa ng Panginoon para sa atin. When Jesus gave Himself on the cross, He met fully. God is satisfied. He met fully the righteous demands of the law. Tapos na po talaga. Ang gagawin na lang po natin is to respond in gratitude. What is our response in gratitude for what Christ did for you? I am destined to hell. You are destined to hell. And last Thursday po, pinakikinggan ko yung message about heaven and hell. What inspired me really to exhort about this topic? Na kung tayo ay mamamatay tulad ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay talagang makakasama niya, tiyak na makakasama niya sa kanyang muling pagkabuhay. Ano po yung binasa natin kanina? Before we begin, let us look. Sabi po sa Romans 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. That is the message of the cross. That is the message of Christ's death. Yung ating pong dating pagkatao, ask yourself, ano ba yung dating kong pagkatao? Kasi ngayon, binago ka na ni Kristo. Amen po ba doon? Binago na po tayo ngayon ni Kristo. Glory to God. Sabi dito, alam natin na ang dating pagkatao'y ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan. Sabihin po natin, mamatay. Kasi po, itong ating katawan, by flesh, sinful po to. This is so sinful. By nature po talaga, sinful ang tao. Subalit, anong ginawa ni Kristo? Siya ay namatay sa krus to fade in full yung ating makasalanang pagkatao. To redeem us completely. And so by doing, yung ating makasalanang katawan ay hindi na dapat maalipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabihin mo, ako ay pinalaya na. Ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan sa atin ang kaaway, wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan, at wala nang kapangyarihan sa atin yung ating dating pagkatao. Wala na po. Christ did the sacrifice. The blood of Jesus washed us from all of our sins. And now, tayo po ay nasa katatayuan na tayo po ay righteous na sa kanyang harapan. Sabi pa po dito, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Ano po ang ibig sabihin kaya nito? Think. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Ibig pong sabihin,
kung makakagawa pa tayo ng kasalanan after we accepted Christ, hindi na po muling mamamatay si Kristo para bayaran ang kasalanan yan. Amen po ba? Thank you, Brother Rex, from that nod. Nakuha po nyo yung ano rito. Sabi dito, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. I'm so sorry na kaya nga po ini-express dito na tayo ay patay na sa kasalanan. Wala na tayong kalayaan na gumawa ng kasalanan sapagkat hindi na po muling mamamatay ang ating Savior kung tayo gagawa pa ng mga kasalanan. Sabi dito, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan. Minsanan lang po para sa ating kasalanan. Sabi ko nga, ang ganda kung may hindi pa Christian na attend. Kasi mai-emphasize natin dito na ang Panginoon ay hindi yearly namamatay tuwing, Biyernes Santo? Hindi siya yearly namamatay. Kasi sabi po dito, sa verse 10, Romans 6:10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan. Isang beses lang, minsanan lang, para po sa ating mga kasalanan. Ito po yung pwede nating i-share, if ever. Sana po kumuha tayo ng points para maging productive, fruitful yung ating pagiging messenger and ambassador of Christ. Sabi po sa Romans, again, ulitin ko, Romans 6:10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. Minsan lang po siyang namatay at tapos na po yun. Kailangan na lang nating manampalataya yung isang kamatayan ng Panginoon, hindi na po mauulit pa. Because through that death at the cross, He already paid in full all of our sins. He has already redeemed every curses. Ulitin ko po, this is important. He has redeemed us from all curses. All curses. Ni-redeem na niya tayo. Wala na tayo dun sa curse of, curse of poverty, curse of sickness and disease. Pinalaya na po niya tayo. He paid in full. It is finished, mga kapatid. We just have to believe in step on our freedom. Step on our freedom and make a decision. Make a decision na sabi nga, kung makakaisa tayo ng Panginoon sa Kanyang kamatayan, tiyak na makakasama niya tayo sa Kanyang muling pagkabuhay. Make a decision that as the Lord gave His life, natatago ngayon ang buhay ng Panginoon para sa paglilingkod, tayo din po. Ibigay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Wala pong kalugihan ang maglingkod sa ating Panginoon. Ipagpapatuloy ko po. Sabi sa verse 10, ulitin ko po napaka-importante, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. You and me are destined to hell. But the love of Christ, the unconditional love of Christ, bring us back to life. Back to life. Kasi, nang po tayo likhain, hiningahan tayo ng Diyos, perfecto ang original na plano ng Diyos. Pero dumating nga po ang kasalanan dahil sa isang tao. Subalit dahil pa rin po sa isang tao, we are now back to life. Congratulations, mga kapatid. We are back to life. Muli tayong nagkameron ng buhay. One thing that we need to be grateful forever. Yung maliliit na bagay po, ano po yan, wag na po nating gawing issue. Yung maliliit na bagay na ginawa ng kapwa natin, maliliit na bagay na napapansin natin, wag na po yan natin gawing issue upang patuloy po tayo, magpatuloy tayo doon po sa hangganan ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Iisa lang po ang buhay ng ating Panginoon. And He gave
it for us. So sana po yun maging makabuluhan para sa ating lahat. Balik po ako sa aking topic na it is finished. Anak. Tatlong bagay po ang gusto kong makita natin sa umagang ito. The identification, the justification and reconciliation, and then the resurrection. Maigsi lang po to kasi pinahaba ko na sa introduction. Yeah. Ito po, when it comes to our salvation, finish na po, tapos na po. We are now under grace. We are now under grace. Hindi na po tayo under the law. We are under grace, that's why Christ did it all for us. Anak? Okay? We cannot complete a completed work and we cannot finish a finished work. It is done. It is done. Ano man po yung sitwasyon nyo, manampalataya lamang po kayo. Ulitin ko po. Gaano man kahirap ang inyong dinaranas, gaano man po kahirap ang sa tingin nyo ay problema nyo, God, binigay na po ng Panginoon ang kasagutan sa cross ng Kalbaryo. May gusto po akong sabihin eh. We just have to believe it is done for us. We just have to believe. Believing. Next, anak. We need to understand identification. Kaya nga sabi ko po kanina, ulit-ulit ko pong sinasabi kanina, we need to be identified with Christ's death, burial, and resurrection. We need to identify ourselves. Jesus was not only our substitute on the cross, dying for us. He was our representative, the one who acts on our behalf. Bilang representative po, ginawa niya ang bagay na hindi natin pwedeng magawa. And by being united in Him, we can identify in Christ's death, burial, and resurrection. Next, please. Sabi po sa Romans 6:11, kaya't dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Kanina ko pa po yan inuulit-ulit. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya Christ burial, sabi po sa Romans 6:4, tayo'y namatay na at nalibing na, nakasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. As we put ourselves dead to sin, we can now enter into a newness of life. Tayo mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. And then, yun na po yung sinasabi na we can resurrect as God, kung paanong muling nabuhay ang Panginoon. Next, please. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo, yung po ang justification by faith. And ito po ang pinakang foundation ng ating salvation. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo. Next, please. That is justification. And through reconciliation, through the cross, we have been declared righteous. Only through the cross. And we have been changed from our former relationship. This is not eternity, of enmity. Dati tayo ay kaaway ng Diyos.
This is relationship of enmity with God to friendship with God. That is reconciliation. Only through the cross of Calvary that you have been righteous. Sabi nga po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at sa halip na tayo po ang mamatay para sa kasalanan natin, He died on our behalf. Kaya tayo po ay napawalang sala. Yun po ang significance ng kamatayan niya sa cross. Kaya nga po sabi sa Romans 6:11, kaya dapat nating ibilang ang ating sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman po tayo para kay Kristo. Dito na po ako magtatapos sa resurrection. Okay, nasabi ko na po yan kanina. Ito po yung ating binasa kanina. Sana po ito ang maging aim natin sa ating buhay Kristiyano. Ang Romans 6:5, we read it until Romans 6. Tuwing maalaala po natin ang cross ng Kalbaryo, let us read Romans 6:5 hanggang Romans 6:11 po. Atin po uling balikan bilang conclusion po ng exhortation ko for today. Sabi po dito, sapagkat kung nakaisa tayo ng isang alam po nyo sa Bible, napakalaga yung may comparison. Comparison po. Kung nakaisa tayo ng isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Napakalaga po ang comparison pag may nababasa tayo sa Bible. Tulad ng kanyang kamatayan and tulad ng kanyang pagkabuhay. Kung tayo po ay nakipag-isa lamang kay Kristo dahil ayaw po nating mapunta sa impyerno, hindi po enough yun. Ang nararapat po, tulad ng kanyang kamantayan, we must say no to sin and we must die to ourselves. Yung ating pong dating pagkatao ay atin na pong ipinako o isinama nung siya'y mamatay. Kaya nga po, through baptism, nang ilubog po tayo sa tubig, malulubog na po doon ang lahat ng ating makasalanang pagkatao at sa ating pong muling pag-ahon sa tubig, isa na pong bagong nilalang. Sapagkat ang namatay na po ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. At tayo po na naniniwala kay Kristo sa verse 8 ay mabubuhay na kasama niya kung namatay tayong kasama niya. Again, andito po uli yung comparison. Mabubuhay tayong kasama niya kung namatay tayong kasama niya. Next, please. Yan na po yung sinabi ko sa kanina. Okay? So sana po mga kapatid, ma-share natin ang gospel ng Christ's death, burial, and resurrection. Napaka-importante. At para sa akin po, kahit po sa funeral service, we can explain salvation through this. Through this Christ's death, burial, and resurrection. It is based on the truth. And alam po yan ng sangkatauhan how Jesus suffered for us. I want Brother Bill but before the communion, I want Brother Bill to play kung ano po yung napapanood natin sa music ministry na kung hindi pa po tayo member ng group chat ng music ministry at hindi po natin ito napanood kahapon through Brother Bill post, let us look how Jesus suffered for us all. Pakipatay po ng konti ang ilaw.
And let us meditate how Christ suffered for us. I remember, Pastor Ariel, this song is composed by the son-in-law of Pastor Ariel, and Pastor Ariel now is in the Lord. Our good friend, Pastor Ariel. Thank you, Brother Bernard, na naisave mo po yung song na yan. Sa tuwing naiisip ko ang iyong dugong umaagos, paano kita hindi iibigin? Sa tuwing naiisip ko ang iyong kamay ipinako, paano kita hindi mamahalin? Ibinigay mo ng lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi pupurihin? Inako mong mga sakit na dapat ay para sa akin. Paano kita hindi sasambahin? Let us all sing the song. Naaalala ko ang krus na iyong pasalin. Paano kita hindi susundin? Isip ko hapdi ng iyong mga sugat. Paano kita hindi pararanggalan? Binigay mo na lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi pupurihin? Inako ang mga sakit na dapat ay para sa Let us all stand. paano kita And let us- hindi sasabahin? Ibinigay mo ng lahat, Pakiulit, Sister pati Alice. buhay inialay. Ating pong awitin ang awit na yan. Paano kita the bottom of hindi our heart, siko let us ang acknowledge iyong dugong umaagos? the sacrifices of God for us. Paano kita hindi ibigin? Sa tuwing naiisip ko ang iyong kamay ipinako, paano kita hindi mamahalin? Ibinigay mo ng lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi pupurihin? Inako mong mga sakit na dapat ay para sa akin. Paano kita hindi sasambahin? Naaalala ko ang krus na iyong pasalin. Paano kita hindi susundin? Isip ko hapdi ng iyong mga sugat. Paano kita hindi pararanggalan? Binigay mo na lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi
Lord, maraming salamat po, Panginoon, that you became our ransom. Lord, salamat, Panginoon, na at this point of our lives, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, ang lalim ng ginawa mong sakripisyo para sa amin, O God. Lord, you exchanged heaven sa hell, Panginoon. You suffered hell. You, the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords, who is in heaven. Lord, you stooped down, Panginoon, dito sa lupa. And dinanas mo ang impyerno, Panginoon, dahil sa akin. Dahil po sa amin. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito, Panginoon, ang magbigay sa amin ng passion upang patuloy ka naming mahalin, upang patuloy naming sundin, Panginoon, yung kalooban mo para sa aming mga buhay. Upang patuloy, Panginoon, naming talikuran yung aming lumang pagkatao, Panginoon. And we determine, Panginoon, to live a newness of life. And most of all, Panginoon, to embrace trials, to embrace every kind of problems, for we know this is a step for maturity. This is a step na provided by you para, Panginoon, at the end of the day, we became like you. We become a Christ-like, na magkameron kami ng Christ-like attitude, Panginoon. Sapagkat nasan man kami ngayon sa stage ng aming paglilingkod, ang pinakang bottom line pa rin, Panginoon, ng lahat ng ito is Christ-likeness. At Lord, sa mga hindi pa po naglilingkod, nawa, wag nilang isipin, Panginoon, na ang buhay nila ay walang kabuluhan. Yung araw-araw, Panginoon, na ini-embrace nila yung cross ng kanilang buhay, Panginoon. Yung araw-araw, Panginoon, na naalaala nila, Panginoon, ang iyong ginawa at nananalangin siya, Panginoon, para po sa kaligtasan, Panginoon, ng nakararami. Yun, Panginoon, na isa ng paglilingkod, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa oras na to, magkameron kami, Panginoon, ng matibay na desisyon. Na kami po ay makakaisa mo, Panginoon, sa iyong kamatayan, Panginoon. We will say no to ourselves. We will say no to compromise. We will say no sa mga bagay na walang kabuluhan. And we will say yes. Yes. Yes to love you more. Yes to serve you more. And yes, Panginoon, to spread the gospel. Yes, to become an ambassador of Christ. Yes, to be a channel of blessings. And yes, for growing in maturity. Lord, help us. Help us to have the decision. Ang gagawin po namin pag-desisyon, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Para sa iyo. Lord, yung pagmamahal mo, Panginoon, at nakita namin paghihirap mo, yung po yung magiging inspirasyon namin. Para, Panginoon, i-embrace namin ano man po yung mga pinagdadaanan namin, na alam namin, parte lamang yun, Panginoon, para po kami ay ma-mold. Para po ma-shape ang aming character and to become like you. Father, help us in our weaknesses. Help us, Panginoon, sa mga bagay na di namin kayang gawin. You did it all for us, Panginoon, kaya alam namin, kaya din namin. Because you won. You won, Panginoon, the ultimate victory for us. And therefore we know we are also a conqueror. We are a conqueror, for we have a master like you.
Lord, we admit that we are soldiers, Panginoon. And as soldiers, God, wini-welcome namin ang pag-i-equip mo sa amin. Lord, equip us and prepared us for a greater task ahead. Na sa mga huling araw, Panginoon, magawa namin ang dapat naming gawin. And pagharap namin sa inyo, Panginoon, masabi mo po sa bawat isa sa amin, well done. Well done. Father God, itanim mo po sa pinakamalalim at pinakamatabang parte ng aming puso ang mensaheng ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, yung great, great love mo, Panginoon, na walang pwedeng makapantay. Lord, sa iyo po namin inaalay ang aming pagsamba. Sa iyo po namin iniaalay ang aming buhay. Karapat-dapat ka, Panginoon. Walang ibang katulad mo at walang ibang dapat parangalan at mataas, kundi kayo lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. We will now partake the communion. Pwede na pong kumuha ng elements. Paki-play po ulit, Sister Alisa, the video of Brother Bill. Sa tuwing naiisip ko ang iyong dugong umaagos, Thank you. paano kita hindi iibigin? Sa tuwing naiisip ko ang iyong kamay ipinako, paano kita hindi mamahalin? Ibinigay mo ng lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi pupurihin? Inako mong mga sakit na dapat ay para sa akin. Paano kita hindi sasambahin? Tayo po lahat ay tumayo and let us worship the living God. Tuwing naaalala ko ang krus na iyong pasanin, paano kita hindi susundin? Iisip ko hapdi ng iyong pangasugat, paano kita hindi parananggalan? Binigay mo na lahat, pati buhay inialay. Paano kita hindi pupurihin? Ako ang mga sakit na dapat ay para sa akin. Paano kita hindi sasabahin? Isaiah 53 verse 4, sabi po dito, tiniis niya ang hirap. Hindi po madaling gawin kasi ang sabi po tiniis. Tiniis niya ang hirap. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot. Ang kirot na dapat tayo sana ang lumasap.
Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit kaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang mga has na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito'y isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing palaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda, at ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ang ng buong kamalaya na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at makipag-reconcile po ulit tayo sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Na bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay
Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, ang siya naghugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang inyong kaluluwa, espiritu at katawan hanggang sa pagparito niya. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Magandang umaga po sa lahat. At ang sabi dito ba, sabi paano kita pasasalamatan, paano kita sasambahin. Party po ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon ang pagbibigay sa kanyang gawain. Maraming verses sa Bible tungkol sa pagkakaloob. Ang pagbibigay ng ikapo o handog ay mahalagang bahagi ng pananampalataya na nagpapakita ng pagtitiwala at pagpasasalamat sa Diyos. Sa Biblia, ang Biblia ay puno ng mga talata mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan na nagtuturo tungkol sa masayang pagbibigay at pagtatapat sa Diyos at ang pangako ng pagpapala. Maraming verses sa Bible, kagaya ng Malakay 3:10, dyan po yung testing God's promises. Sa 2 Corinthians 9:7, yung cheerful giving. Proverbs 3:9, yung honoring God with wealth. Pero dito lang po ako, may special na parang kurot dito sa sa Marcos 12:41. Ang sabi po doon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob.
kung ate pong pagmamasdan, dito siya naupo, dito naman sa ating makabagong henerasyon. At pinagmasdan ang mga taong naghulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. 42, lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na nakatumbas ng 1 sentimo. Verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Alam ni Lord alam ni Lord ang ating pagkatao. Walang lingid sa Kanya. Iniisip pa lang niya, alam na natin. Alam din ni Lord, itong balo na to, na talagang yung sentimo lang na yun, na 1 sentimo, ang natitira sa Kanya. At wala nang iba. Kaya buong-buo niyang ipinagkaloob. Sa ating buhay naman, sa puso pala tumitingin talaga po ang Panginoong Jesus. Kung let's say for example, may 10,000 ka, hindi naman mula sa puso ang pagkakaloob mo, better na huwag na lang maghulog. Huwag na lang magbigay. Kasi ang Panginoon talaga, tumitingin sa ating kalinisan ng ating puso. Hindi naman natin talaga kayang gawin ang isang bagay kung hindi sa Kanya nagmumula. Nagmumula kasi sa Panginoon ang ating lakas, ang ating skills, ang ating talent, ang ating wealth, kung mayroon man. Sa Kanya lang ang tunay na pagkakaloob. Ang pagkakaloob po natin, part lang, 10% ng ating income. Isipin naman ho natin, sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay, kaya dapat lang na ibalik sa Panginoon. Maraming salamat po at panalangin po natin ang ating mga kaloob. Lord, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang gumawa ng langit at lupa. Nalalaman po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Lord, turuan po ninyo kami na makapagbigay ng naaayon sa aming kalooban, ng aayon sa malinis na ang aming puso sa pagbibigay. Ituwid po ninyo, Panginoon, ang bawat isa na makapagbigay ng naaayon sa iyong kalooban at naaayon din sa aming malinis na puso. Dahil iyon po, Panginoon, ang hinihiling at tinuturo mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa magkakaloob ng mga aming daladalang salapi sa panahon na ito, sa oras na ito. At Lord, dalayan ko na ibalik po ninyo ito ng 100-fold. Kasi po, Panginoon, kayo lang ang nakakaalam ng aming buhay, ang aming mga struggles, ang aming mga problema, ang aming mga suliranin. Kayo lang po, Panginoon, ang nakakaalam nito. At dalayan ko, Panginoon, doon sa mga hindi pa alapang mga trabaho, ay Lord, kayo po ang magkaloob. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan, ang tamang direksyon, ang tamang pananaw sa buhay, kung paano makakapagbigay din po sila next time kung wala man silang pambigay ngayon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
is done. The generation gap is not a barrier. Our differences don't matter because we believe. We have one mind. It is the mind of Christ. We have one heart that beats for lost and blind. We have one spirit. In Him we place our trust. Jesus is our shelter. We are the children of God. Behold how good and how pleasant it is, sons and daughters of our King in perfect unity. How beautiful is the body of Christ. His hands and feet are moving. His face shines on us, and we belong to. Ano, may announcement dahil announcement po. After the service po, may meeting ang lahat ng board members. Kaya po wala po muna tayong teaching after this. Next week po ulit. Mag-resume po next week. Sige po, tayong lahat ay tumayo and let us proclaim the victory that Jesus won for us. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, na meron kaming pag-asa, Panginoon, that after this life, Panginoon, a greater life ahead, a wonderful and beautiful life ahead, Panginoon, sa amin na mga niredeem mo ng iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, mahirap man ang buhay dito, Panginoon. Others are struggling, Panginoon. Subalit, we have eternal hope that we have happiness, not only happiness, but joy, Panginoon, in your presence because of what you have done for us 2,000 years ago. Lord, salamat na ang bagay na ito, Panginoon, ang aming magiging silbing kalakasan for us to go extra mile sa aming paglilingkod sa inyo. Ang mga bagay na ito ang aming ang magsisilbing inspirasyon, Panginoon, upang huwag kaming manlupaypay, kundi lalong maging mainit, Panginoon, ang paglakad namin bilang mga anak mo. Ang ginawa mo para sa amin, Panginoon, ang magsisilbi namin, Panginoong, ang magsisilbi namin, Panginoong, lakas upang magpatuloy kami ng buong kalakasan, Panginoon. Hindi kami manghihina kahit ano man ang dumating, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga minamahal na anak. Maraming salamat sa mga pinag-alayan mo ng buhay na hanggang sa mga oras na to, Panginoon, andito kami sama-sama, idinideklara, itinataas, pinagbubunyi, at Lord, ikaw ang aming pinararangalan sa aming mga buhay. Lord, hindi lamang po sa loob ng iglesyang ito namin ikaw maparangalan, kundi, Panginoon, sa aming mga lugar kung saan mo kami itinalaga, sa aming mga trabaho, sa aming mga tahanan, kapitbahay, at maging sa mga eskwela, kung ang mga nandito, Panginoon, ay kabataan. Lord, patuloy po kami mag-init, magningas, at maging preservative ng mundong ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ang wangis ni Kristo ay makita sa amin, Panginoon, at ang puso mo, Panginoon, ang maramdaman nila. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ng Panginoong Hesus,
Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you all po. Thank you, Brother Gab and Brother Mark, for we welcome you here as GIOS members. Thank you for continually coming to every services. And meron din po kaming Wednesday midweek service or prayer meeting. Welcome din po kayo doon. Thank you so much. Amen. Are we all blessed? Ayan. Kaya minsan pa pakisabi nga sa katabi nyo, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Yan. Hoping to see you again next week as we bless the name of the Lord, as we worship the Lord together. And right now, let's declare the victory. At tunay nga, katulad pa nung sinasabi natin kanina, yung pangalan ng Panginoon, yung tinataas natin, hindi lamang sa church na to, maging sa paglabas natin. Let's continue to bring the name of Jesus in our hearts. Amen? And let's continue to bless and worship and praise His name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. For the name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High, Most High. Blessed be the name of the Lord. Come on, say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Then let's sing, holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Now Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, the Most High. To God be the glory. Maraming salamat po. Until next Sunday. God bless us all. Meron daw po may birthday sa araw na to.